Number 1 po, can you briefly introduce yourself and your role in healthcare? I'm Raisa Donato, RN, OB-LR nurse. Number 2 po, what is your understanding of generic medicines? Generic medicine, mas affordable siya kaysa sa branded. Pero same lang din naman. Mas madali kasi siyang hanapin. Okay. Number 3 po, how do generic medicines differ from branded medicines in terms of effectiveness and safety? They do not differ in effectiveness or safety. Generic medicines work in the same way in the body, are tested by the DFA naman to make sure they are safe and effectiveness as branded one. Number 4, how do you explain to patients the importance of generic medicines? Same treatment benefits are as branded medicine but at a lowest cost. Number 5 po, what are the common misconceptions patients have about generic medicines? Misconception ng mga patients sa generic. Minsan sabi nila mas weaker yung effectiveness, tas fake, tas unsafe yung effectiveness ng generic kaysa dun sa branded. Number 6 po, how do you handle patients who refuse to take generic medicines? Explain mo lang sa kanila mabuti na yung branded tsaka yung generic, same lang din naman sila ng effectiveness. In a way na mas maiintindihan nila. Kasi ibang patient, hindi kasi sasabihin nila yung generic, hindi effective yan, hindi yan ganito. Explain mo lang mabuti, na pareho lang din naman sila. Pero decision pa rin naman nila yun kung ano yung mas pipiliin nila. Number 7 po, what is your opinion on the affordability and accessibility of generic in the Philippines? Mas mababa yung price niya, tsaka mas madali siyang hanapin. Number 8 po, do you personally recommended or use generic medicines? Why or why not? Hindi, kasi depende sa doctor's order mo. So, sa part B naman po, number 1, in your nursing practice, how often do you encounter generic medicine in medication administration? Lagi. Lagi naman sila nagtatanong about dun sa generic. Kung effective ba or hindi. Siguro explain na lang din lagi yung mga effectiveness ng generic para mas naiintindihan nila. Number 2 po, how you experience patients questioning or doubting the generic medicine you administer? How did you respond? Bigyan na lang siguro natin sila ng clear instruction about dun sa medicine, kung paano iinumin, kung ilang beses sa araw. Yung proper instruction about the medicines. Number 3 po, how do you educate patient about taking generics properly? I give clear instructions on when and how to take the medicines. And the importance of following the prescribed dose and schedule and remind them that even though it's generic, it must be taken exactly as ordered to work well. Number 4 po, what challenges do nurses face in promoting generic medicine use at the bedside? Some challenges are patients' lack of trust. Yung mga misconceptions about sa mga generic na, yun nga, yung wala silang tiwala na okay din naman yung generic. Pareho lang din ang mga same branded at saka yung generic. So, yung trust lang talaga nila yung may mahirap punin. Yun lang. Thank you po. Question number 1 po, can you briefly introduce yourself and your role in healthcare? I'm Charisse Carion, store pharmacist. I'm Samantha Nicole Cauzon, store pharmacist din. So, what is your understanding of generic medicines? Well, kailan ba English? Sige po, tayo lang po. Okay na po tayo. Generic medicine, same effect lang sila with branded medicines. Pinagkaiba lang nila is cheaper price lang talaga sa generic medicines compare sa mga branded natin sa market.
Generic medicines, wala siyang branding. So, hindi siya kailangan ng mga commercial introduction. So, mas cheaper yung ano niya, yung presyo niya compared sa mga branded. Tapos, yun, same effect lang sila. Okay po. Question number 3. How do generic medicines differ from branded medicines in terms of effectiveness and safety? Wala naman, wala silang pinagkaiba. Ayan. Wala silang pinagkaiba kasi parehas lang naman yung test na pinagdaanan nila bago lumabas sa market. Tsaka yung mismo active ingredient nila, same lang. How do you explain to patients the importance of generic medicines? Well, dito kasi sa community pharmacy, very common yung ganyan na situation. Mas prefer nila yung branded kasi mas naririnig nila, mas kilala nila. So, nandito kami para yung tinatawag namin patient counseling, ina-explain namin sa kanila na kung gaano ka-effective yung ginagamit nilang mga branded, gano'n din ka-effective yung mga generics natin ng mga gamot. Kumbaga, pag pinapapili natin sa customer kung ano yung mas afford nila, tapos kung saan sila mas mag-stick sa medication nila para tuloy-tuloy yung pag-inom nila. Instead, nabibili sila ng mas mahal pero hindi naman dire-diretso yung pag-inom. Hindi rin ma-maximize yung efficacy ng gamot. So, yun, option siya para sa cheaper version ng mga gamot na kailangan natin. Okay. Number 5 po. What are the common misconceptions patients have about generic medicines? Hindi siya effective. Yun yung number one misconception ng mga tao. Pag sinabing generic, kasi mura so hindi siya effective. Yun yung mga misconception ng mga tao. Especially yung mga senior natin, kasi dito sa community pharmacy, yung mga senior naming customers, sila nag-i-stick sila kung ano lang sinabi ni doc. Kung ano lang sinulat ni doc sa prescription nila. Yun yung susundin nila. So, para sa kanila, once na nag-offer kami ng cheaper version ng gamot nila, hindi daw effective kasi nga hindi siya branded or hindi sila familiar, ganyan. Kasi nga generic lang siya. Yun yung term nila. Number 6 po. How do you handle patients who refuse to take generic medicines? Choice naman ng customer kung ano yung mas gusto nila, branded or generic. Ang work lang namin is to counsel them para mabigyan sila ng advice na the same lang sila. At the end of the day, choice pa rin ng customer. Number 7 na po tayo. What is your opinion on the affordability and accessibility of generics in the Philippines? Well, sa atin kasi sa province, malaking tulong yung mga generic medicines sa presyo niya pa lang. For example, yung mga maintenance medicine. Syempre may mga customers na mas prefer din naman nila yung mga generics kasi nga hindi naman lahat kayang bumili ng mahal na gamot, 'di ba? So, para sa amin okay, parang effective naman yung pagpapakilala yung pag-explain sa mga customer kung gaano ka-effective yung generics para may option sila na dito mas makakatipid ma'am kasi effective naman siya, same as branded. Na-explain namin siya ng mabuti sa mga customers. Number 8 po. Do you personally recommend or use generic medicines? Why or why not? Yes. Well, nasa healthcare, tayo medical field tayo kami, exposed kami sa mga gamot, sa information ng gamot, ganyan. So, alam din namin. Kaya personal din naman namin ginagamit yung mga generics. So, yung mga knowledge namin about doon, yun nga, sa patient counseling namin, in-explain namin sa mga customers kung ano ba yung definition ng generics, bakit may generics, bakit may branded, ganyan. So, ayun, yes. Oo, ginagamit namin kasi yun yan. Pareho lang sila ng branded. Meron pa po. As a pharmacist po, what is your role in ensuring the quality and proper dispensing of generic medicines? As a pharmacist, make sure namin na kung ano yung binigay sa reseta, parehas din yung may bibigay namin na generic counterpart. So, ibig sabihin, parehas ng dosage, parehas ng dosage form ng active ingredients. So, pareho, yun yung namin, role namin sa pharmacist. Next po, how do you promote generics inside the pharmacy setting? Yun nga, una kasi nilang tanong if effective ba yan So, doon lang lagi nagsisimula.
kung effective ba siya or hindi. Yun, i-explain lang namin sila ng paulit-ulit sa mga customers kung gaano siya ka-effective, kung bakit mas okay. Yung term na mas okay, dun sa may price naman na siya. Pero yun nga, sa effectivity naman, paulit-ulit lang namin na sinasabi yung effectiveness niya, same as sa mga branded na medicines. No-promote siya by, for example, nagtanong si customer, baka meron kayong ibang mas cheaper. So, doon natin ipapasok yung mga generics meds para magkaroon sila ng option. Next question po. Have you encountered cases where doctors prescribe branded medicines but patients ask for generics? How do you handle it po? Madalas. Pag community setting, madalas yung ganyan eh. Yung naghahanap sila na baka may mas mura dyan, ganyan. Kasi nakabili na ako ng isang ganyan. Medyo mahal siya eh, hindi siya pasok sa budget. Ina-offera namin sila ng mga gamot na mas mababa dun sa brand na binigay ni Doc. Tapos, ayun, bibigyan namin sila ng options, same ng milligram, basta kung ano yung gamot na hinahanap nila, yun din bibigay namin na generic nga lang, hindi siya yung brand or yung nilagay ni Doc na brand. Next po, what is your opinion on the Generics Act of 1988 and its impact on patient access? Yung, sorry? Ulit po, what is your opinion on the Generics Act of 1988 and its impact on patient access? Yung sa may generic act kasi ngayon, kaya siya kasi sa prescription natin, may mga, ano tawag man, yung mga impossible. May mga ganun kasi sa prescription eh. So, bawal na bawal yung brand lang ang nakalagay. Mali siyang prescription. Tapos, yung sa generic act naman na yan, malaking tulong siya kasi may nagkakaroon ng option. Yung hindi pa nagtatanong customer namin, may option na sila. Na generic, yung mismong gamot lang yung nakalagay doon. So, may option sila kung ano yung gusto nilang bilhin. Kung branded ba or yung mismong generic lang, or yung mas mas mga mura, mas makakamura sila. Kung ano yung gusto ni customer. Next po, what advice would you give to future healthcare professionals about encouraging generic medicine use? Para sa akin, mas importante na yung gamot na ibibigay natin sa patient natin is kahit hindi ganun kamahal, kung pareho naman sila ng effectivity, ibigay na lang natin kasi parang mas effective, di ba, yung healthcare natin sa kanila kung yung adherence nila sa gamot nila is tuloy-tuloy or yung pag-inom nila is ng gamot is tama. Thank you po.